Donald Duck. Let's go! Otap, 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 otap. Ang magaling at mahiwagang tagasulat. Ang mga tulog na mata na papamulat. Oh my goodness, sa ating nagkugulat. Ipagmamalaki ko, tropa ko na pato. Kagrupo namin to, kaya kami panalo. Sulit ang kwento at pak na pak. Tara palakpakan natin si Donald Duck. Written by Donald Duck. Si Anali at ang matandang hukluban. Fictional story po ito na isinulat ni Donald Duck at ni Mish Shemer. Si Lolo Sam Ryan ay mag-isang namumuhay sa malaking bahay sa baryo ng Santo Niño. Pumanaw ang kanyang butihing asawa dahil sa katandaan at ang kanyang dalawang anak ay nasa ibang bansa at doon na ito naninirahan. May usap-usapan din sa baryo ng Santo Tomas na hindi tao si Lolo Sam Ryan dahil hindi man lang ito tumatanda at ang katauhan nito ay isa lamang balat kayo bilang isang matandang hukluban. May nakakita raw kasi rito kung paano niya hubarin ang kanyang maskara bilang isang matandang lalaki at napalitan ito ng isang gwapong lalaki na kahit sino ay mapapaibig nito. Isang araw habang naglalakad si Lolo Sam Ryan sa gilid ng ilog ay may narinig itong sumisigaw at humihingi ng tulong. Tulong! Kaya ginala niya ang kanyang paningin kung saan nanggagaling ang boses na humihingi ng tulong. Nang narinig nito kung saan ito nagmumula ay agad itong pumunta roon upang tignan kung sino at kung bakit ito sumisigaw. Nakita ni Lolo Sam Ryan ang isang dalagita na hinuhubaran ng dalawang lalaki na halata sa mga mukha na nakagamit ang mga ito ng pinagbabawal na gamot. Agad na tumungo ang matandang lalaki upang tulungan ang dalaga mula sa dalawang lalaki na gusto itong gahasain at dala-dala nito ang kanyang baston na gawa sa marmol na bato. Tumigil kayo! Ano ang ginagawa ninyo sa babaeng iyan? Sita ni Lolo Sam Ryan sa dalawang adik na halos ang mga mata nito ay lumuwa na dahil sa ginamit nilang droga. Sino ka para utusan kami? Baka gusto mo ay uunahin ka na namin patayin bago itong babae. Biglang sigaw din ng isang adik habang nilalabas nito ang kanyang dalang patalim. Tulungan niyo po ako, Lolo. Gusto nila akong gahasain at patayin. Tulungan niyo po ako. Maawa po kayo sa akin. Mangiyak-ngiyak na sambit ng dalaga kay Lolo Sam Ryan. Bakas ang takot sa mukha nito habang nakatingin sa dalawang adik. Lumapit ang dalawang adik sa matanda upang kanila itong bugbugin at patayin. Subalit hindi nila ito nagawa dahil sila ang binugbog ng matanda at pinagbabali ang kanilang mga buto gamit ang tungkod nito. Halos lumuha ng dugo ang dalawang adik sa pagmamakaawa upang hindi sila patayin ng matanda dahil wala pa ring humpay ang pagpalo ng tungkod sa kanila. Naisa na patayin ni Lolo Sam Ryan ang dalawang adik upang hindi na ito umulit sa mali nilang gawain. Subalit nagulat ito nang bigla siyang niyakap ng dalaga. Umiiyak ito na sinabi na tumigil na siya sa kapapalo sa dalawang adik na halos mga lantang gulay na. Tumigil si Lolo Sam Ryan sa pagpalo sa dalawang adik upang pagbigyan ang kahilingan ng dalaga. Napahanga ito sa mabuting kalooban ng dalaga dahil kahit muntik na itong gasain, ipinigilan pa rin siyang patayin ng dalawang adik na wala ng malay dahil sa lakas ng pagpalo niya ng kanyang baston na gawa sa marmol na bato. Saan ka ba nakatira, Iha? At
Ano ang ginagawa mo dito sa gitna ng ilog? Biglang tanong ng matanda sa dalaga habang pinupunasan nito ang kanyang baston na may bahid ng dugo ng dalawang adik. Doon po ako nakatira sa nayon na hindi po kalayuan dito. Nagpapainom lang po ako ng 2 baka namin dito sa ilog nang bigla na lang akong hinablot ng 2 lalaki na yan. At dinala nila ako dito upang gahasahin sana. Wika ng dalaga habang wala pa ring humpay sa pag-iyak. Umagaw sa pansin ng matanda ang punit na damit ng dalaga. Kaya naman binigay nito ang jacket upang ipasuot sa halos hubad na nitong katawan. Sinamahan din ng matanda ang dalaga pabalik sa alaga nitong 2 baka upang may makasama ito pabalik sa kanilang nayon. Pagdating nila sa tirahan ng dalaga ay laking pasasalamat ng mga magulang nito sa matanda dahil nailigtas nito ang kaisa-isa nilang anak na babae. Inalok ng mga magulang ng dalaga si Lolo Sambrayan na doon naman ang halian. Subalit tumanggi ito at nagpaalam na aalis na. Nagdahilan na lamang na kunwari ay may gagawin pa sa kanyang bahay. Lumipas ang ilang araw, maagang naghapunan ang pamilya ni Anali dahil malakas ang ulan at madilim ang kapaligiran. Habang masaya silang kumakain, biglang may kumatok sa kanilang pintuan. Dali-daling tumayo si Anali at pinagbuksan ang kumakatok. Laking gulat niya dahil ang tumambad sa kanyang harapan ay ang matandang lalaki na tumulong sa kanya. Kaya pinapasok niya ito sa munting bahay nila dahil basang-basa ito ng ulan. Binigyan ito ng ina ni Anali ng tuyong tuwalya upang mapunasan ang basang katawan nito. Pinahiram din ito nung maisusuot ng ama ni Anali dahil halatang nilalamig na ito habang nakatayo sa harapan nila. Pagkatapos nitong magbihis ay nagpasalamat ang matanda sa kanila dahil sa kanilang mabuting kalooban at kinausap na niya ang mga ito para sa kanyang sadya. Napaparito ako sa bahay ninyo upang hilingin na sana'y mapakasalan ko ang inyong anak na babae. Alam ko ang kahilingan kong ito ay mapusok, subalit ang hiling ko ay may kabayaran. Nabalitaan ko na ang lupang sinasaka ninyo ay nakasanla sa mayamang tao sa bayang ito. Kung nanaisin ninyo ay babayaran ko siya ng doble upang ibalik ang inyong lupa na nakasanla sa kanya. Nakangiting sambit ng matandang lalaki sa mag-asawa. Patawarin po ninyo ako, tatang, subalit hindi po namin pinagbibili ang anak naming babae. Medyo umalsa ang boses ng ama ni Anali sa matanda. Papayag po ako sa kagustuhan ninyo, Lolo. Ngunit, ang sinanlaan namin ng lupang ito ay hindi basta-bastang pamilya. Dahil lahat kami ay takot sa kanya. Kasi sa tuwing binabayaran ng mga taga rito ang lupang nakasanla sa taong yon, ay bigla na lang namamatay ang buong pamilya nito. At nakahandusay ang mga katawan sa kanilang bahay na wala ng laman loob. Wika ni Anali na bakas sa mukha nito ang takot. Huwag kayong mag-alala kasi sila mismo ang pupunta dito sa munting bahay ninyo at sila mismo ang magbibigay ng inyong titulo at walang mangyayaring masama sa inyong pamilya. At magbibigay pa ako ng puhunan ninyo para mapaayos ninyo ang munting bahay na ito at makakabili kayo ng mga binhi na matatanim ninyo dito sa malaking lupa na ito. Sambit ulit ng matanda at tila walang bahid ng kasinungalingan ang mukha nito.
Nagulat ang tatlo sa sinabi ng matanda sa kanila kasi wala pang nangahas na lumaban o bumangga sa pamilya ng Cortez dahil hindi lang sila mayaman, kung hindi pamilya pa ito ng mga aswang. Kaya takot ang lahat ng mga taga-baryo sa pamilyang ito dahil kapag kinalaban mo ang mga ito ay buhay ang kabayaran at kakainin ng mga ito ang mga lamang loob mo. Halos tumayo ang balahibo nila dahil natatakot talaga sila na mamatay sa pamilya ng mga aswang, kaya nanahimik na lang sila upang hindi sila mapahamak. Subalit ang matandang si Sam Ryan ay walang bahid ng takot sa pamilyang ito at ngayong gabi bago tumila ang ulan ay pupunta na ito sa bahay ng mga aswang upang kausapin ang mga ito na ibalik na ang titulo ng lupa sa pamilya ni Annalie. Ngayong gabi, ipupunta ako sa bahay nila upang kausapin ko sila na babayaran ko na ang lupa ninyo upang maibalik na nila ang titulo ng lupang ito. Sambit ng matanda habang nakangiti ito. Huwag mo yun gagawin, Lolo. Baka mapahamak ka. Hindi mo kilala ang pamilya ng mga Cortez. Biglang sigaw ni Annalie dahil nag-aalala ito sa matanda. Baka mamatay lang ito sa kamay ng mga aswang. Hindi, iha. Gagawin ko ito upang mapatunayan sa mga magulang mo na mahal talaga kita. At gagawin ko ang lahat upang pumayag sila na makasal ka sa akin. Sambit muli ng matanda at nagpaalam na ito sa kanila upang tumungo sa bahay ng mga Cortez. Habang naglalakad ang matanda papalayo sa kanilang bahay ay nagulat sina Annalie at ang magulang nito dahil bigla lang itong naglaho sa dilim. Ilang sandali lang ay may narinig silang ingay ng motor at alam nila ang tunog nun ay isang big bike na isa sa pinakamahal na motor at ang mga mayayaman lamang sa kanilang lugar ang kaya bumili ng ganoon. Mga ilang oras ang nakalipas ay dumating na si Lolo Sam Ryan sa bahay ng mga Cortez at naamoy na nito ang mga bangkay ng mga taong nabubulok na. Hindi pa rin napapahalata ang matanda na alam niya ang mga sikreto ng mga ito. Bumaba siya sa kanyang motor at pumunta sa malaking gate ng pamilyang Cortez at pinindot nito ang doorbell. Ilang sandali lang ay lumabas ang mag-asawang Cortez. Kasabay nito ang kanilang tauhan na ubod ng laki ang katawan at nanililisik ang mata nito habang nakatingin sa matandang nakatayo sa labas ng bahay nila. Ano ang bagay mo dito, tanda? Tanong ng tauhan ng pamilya Cortez. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nais ko sanang tubusin ang lupa ng mag-asawang Raimundo dahil nais ko itong taniman ng mga produkto ko na galing sa ibang bansa. Pagsisinungaling ng matanda upang makuha talaga nito ang lupa ng pamilya ni Annalie. Bumalik ka na lang bukas o di kaya huwag ka na lang bumalik dahil hindi ko ibibigay ang lupang iyon sa iyo dahil nakasanla iyon sa akin sa malaking halaga. Sambit ni Don Cortez dahil wala talagang nakakakuha ng mga titulo ng mga taga-nayon na hindi namamatay. Hindi pwede, Ginoo. Dahil ngayong gabi ay babayaran ko iyon kahit magkano. At ikaw mismo ang magbibigay sa kanila ng titulo ng kanilang lupa. Malumanay na sagot ng matanda at pinakita rito ang napakaraming pera na nasa loob ng isang bag na kulay itim. Dahil sa nasaksihan ng mag-asawang Cortez
ang napakaraming pera na nasa loob ng bag na itim ay suminyas ito sa kanyang tauhan na papasukin ng matanda at kanila itong papatayin upang makuha ang malaking pera nitong dala. Kaya pinapasok nga ng tauhan nito ang matanda at sinabayan ito pumasok sa loob ng bahay. Subalit ang matanda ay hindi mapakali dahil alam niya na may plano ang mga aswang na patayin siya. Kaya nakahanda na ang dala nitong baston na gawa sa marmol. Sino pala ang kasama mo, tanda? Biglang tanong ni Don Cortes dahil nag-aalala din ito. Baka marami itong kasama. Huwag kayong mag-alala dahil ako lamang mag-isa ang pumunta dito upang tubusin ang lupa ng mag-asawang Raimundo. Sagot ng matanda habang nakangiti ito sa tatlo. Ang tapang mo, tanda. Hindi mo ba kami kilala? Kami ang mga bantog na mga aswang dito sa baryo ng Santo Tomas. At wala pang nakakapasok dito sa bahay namin na nakalabas ng buhay. Biglang sigaw ni Don Cortes at kakaiba na ang boses nito, para na itong nasa demonyo. Biglang nagpalit ng anyong malaking aso ang tauhan ni Don Cortes upang atakihin at kainin ang matandang may dala ng malaking halaga ng pera. Subalit hindi man lang natakot ang matanda at nakangiti pa rin ito sa kanila. Kaya nanggagalaiti ang tauhan ni Don Cortes sa galit at nais na sapakin at kagatin ang matanda. Tumalon ito ng mataas upang patayin at kainin na ito. Subalit pagdating niya sa kinaroroonan ng matanda ay nauna pa nahulog ang kanyang ulo sa sahig ng bahay. At ang hawak kanina na baston ng matanda ay isa na itong matalim na espada. Halos nanlaki ang mata ng mag-asawang Cortes dahil walang kahirap-hirap na pinatay ng matandang lalaki ang pinakamalakas nilang tauhan. Ano ang gusto ninyong mangyari? Ginang at Ginoong Cortes, ibibigay ninyo ang lupa ng pamilya ng Raimundo bukas ng umaga o kukunin ko na lang ang mga buhay ninyong dalawa. Sambit ng matanda na halos umalingaw-ngaw ang boses nito sa loob ng bahay. Sino ka ba talagang matanda ka? Bakit ganoon mo na lang kadali tinalo ang tauhan ko? Wika ni Don Cortes na tila natakot sa nasaksihan. Kaya hinubad ng matanda ang kanyang suot na maskara at doon ang laki ang mata ng mag-asawang Cortes dahil ang taong nasa harapan nila ang prinsipe ng mga engkanto na pumaslang ng ilang daang halimaw sa isang gabi lamang gamit ang espada nito na gawa sa marmol na bato. Ikaw, si Ryan, ang kalahating mortal at immortal na pumatay ng ilang daang mandirigma ng mga elementong masasama. Patawarin mo po kami sa aming kapangkasan, mamahal na prinsipe. Sambit muli ni Don Cortes habang nakaluhod na ang mga paa nito at nanginginig sa sobrang takot kasama ang kanyang asawa dahil sila mismo ay nandoon sa kabilang mundo nang naging bantog itong pinakamagaling na mandirigma sa buong angkan ng mga elemento. Kaya nagmamadaling kinuha ni Don Cortes ang titulo ng lupa ng mag-asawang Raimundo upang ibalik na ito sa kanila na kahit ni isang kusing ay walang bayad. Basta wag lang silang patayin ng prinsipe ng mga engkanto. Subalit hindi ito tinanggap ni Sam Ryan at pinag-utos itong bukas ng umaga bago sumikat ang araw ay dapat nandoon na ito sa bahay ng Raimundo upang ibalik nila ang kanilang titulo. Pagkatapos sabihin ni Sam Ryan ang katagang iyon
ay umalis na ito sakay ng kanyang motorsiklo. Halos hindi nakatulog ang mag-asawang Cortez dahil baka balikan sila ng prinsipe ng mga elemento kung hindi nila masunod ang gusto nitong mangyari. Kaya madilim-dilim pa lang ay pumunta na sila sa bahay ng pamilya ng mga Raimundo at binigay nila ang titulo ng kanilang lupa at agad silang umalis na kahit isang salita ay wala silang nasabi sa pamilyang ito. Dahil alam nila na si Sam Ryan ay nakamasid lang sa kanila sa di kalayuan ng bahay, kaya umalis na lang sila nang walang paalam. Dahil din sa pagkabigla ng pamilya ng Raimundo ay hindi rin sila nakapagsalita, kung hindi ay lumuha lang sila ng sobrang tuwa at nagyakapan silang mag-anak dahil ilang taon sila naghirap upang magtanim. Subalit hindi pa rin kasya ang kanilang inaani dahil kulang pa ito sa pambayad sa interes ng lupa na nakasanla sa pamilya ni Don Cortez. Subalit ngayon ay makakahinga na sila ng maluwag dahil ang kikitain nila sa kanilang aanihin ay sila na ang buong kukuha ng bayad. Ilang sandali lang ay dumating si Sam Ryan sa among matanda at lumapit ito sa pamilya ni Anali upang sunduin na ang dalaga upang iuwi na ito sa kanyang tirahan. Hindi pa sana papayag ang mga magulang ni Anali. Subalit may isang salita si Anali at sumama ito ng kusa sa matanda sakay ang motorsiklo nitong dala. Mangiyak-ngiyak ang mag-asawang Raimundo, subalit wala silang magagawa kung hindi tanggapin ang desisyon ng kanilang anak na babae. Pagkadala ng matanda sa dalaga ay nagpakasal sila agad sa abogado upang maging ganap na talaga silang mag-asawa. Nagsama si Anali at si Sam Ryan sa isang bahay, subalit minsan ay hindi sila nag-usap. Magkahiwalay sila ng kwarto at hindi sila magkatabi matulog. Subalit parang asawa na talaga kung tutuusin si Anali dahil araw-araw ay pinagluluto niya ng pagkain si Sam Ryan. Subalit nagtataka ito dahil ayaw ng matanda na lagyan ng asin ang kanyang kakainin, kaya iyon ang laging ginagawa ni Anali at hindi na ito muling nagtanong sa matanda kung bakit. Napapansin ni Anali ang mga panakaw na suliyap sa kanya ng asawa sa tuwina. Isinawalang bahala niya iyon dahil hindi naman talaga bukal sa kanya ang pagpapakasal dito. Malaki ang utang na loob niya sa matanda, kaya naman wala siyang nagawa kundi ito pa rin ang pinangako rito. Wala sa hinagap niya na gagawin nga nito ang inalok noong gabi na magpunta ito sa bahay nila. Napapaisip pa rin siya kung papaano nito napapayag ang mag-asawang Cortez na ibalik sa kanila ang titulo ng kanilang lupain. Ang totoo ay nakaramdam siya ng kalungkutan. Namimiss na niya ang kanyang mga magulang, pati na rin ang simpleng pamumuhay nila. Isang umagang iyon, nagpasya si Anali na uuwi muna sa kanila para dalawin ang mga magulang. Hindi siya nagpaalam sa asawa dahil baka hindi siya payagan nito. Nang masiguro na wala ito ay nagmamadali siyang lumabas ng bahay. Mabilis siyang naglakad ng mula sa kung saan ay may humablot sa kanya. Bakas ang gulat sa muka ay napalingon siya sa pangahas na estranghero na nakahawak sa batok niya. Rumehestro ang takot sa mukha nang mabistuhan kung sino ito, ang dalawang lalaki na pangahas na muntik na siyang lapastanganin noon sa ilog. Kumusta ka na? At bakit tila nagmamadali ka yata? Nakakalokong ngiti ng lalaki kay Anali. Ngumisi naman ng isang lalaki habang hinahagod ng tingin nito ang kabuuan ng babae.
Bitiwan mo nga ako. Wika ni Anali habang nagpupumiglas ito. Ngunit bigo siyang makawala dahil sa higpit ng pagkahawak nito sa kanya. Huwag ka nang pumalag. O baka naman iniisip mo na tutulungan ka na naman ng matandang hukluban na iyon. Wikang muli ng lalaking adik habang naglalaway na ito sa katawan ng dalaga. Ano ba ang kailangan nyo sa akin? Hindi nyo ba ako titigilan? Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa dalawang pangahas. Hindi na nagsalita ang lalaki at pinilit nitong hilahin si Anali upang dalhin sa masukal na damuhan. Si Anali naman ay nagsisigaw sa dahil sa sobrang takot at bigla na lamang may nagsalita mula sa kanilang likuran. Bitawan ninyo ang asawa ko. Hindi pa ba kayo nadadala sa ginawa ko noon sa inyong dalawa? Sigaw ni Sam Ryan habang seryoso ang mukha nito na nakatitig sa dalawang lalaki. Hanggang dito ba naman ay sumusulpot kang matanda ka? Pasigaw ng adik na may halong kaba dahil hindi nito malimutan ang pagpapahirap sa kanya ng matandang hukluban na ito. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Sabi ko, bitawan ninyo ang asawa ko. May diin ang huling salitang binitawan nito sa kahinigpitan nito ang pagkahawak sa dala niyang baston. Binitawan ng dalawa si Anali at biglang lumabas ang apat na lalaki na nagtatago sa di kalayuan. Napangisi ang dalawa dahil alam nila na magagapinan nila ang matanda dahil malakas ang apat na sinama nila. Planado nila na gumanti sa matanda dahil sa ginawa sa kanila noon. Hindi nila iyon makakalimutan at mapapalagpas dahil sa mga natamo na pinsala mula rito. Hindi sila papayag na hindi makaganti. Nilakasan ni Sam Ryan ang pakiramdam. Hinawakan niya si Anali at inutusan na umuwi na sa bahay nila. Napansin niya ang takot sa mukha nito, ngunit hindi na iyon pinansin. Sumugod ang dalawang lalaki na malaki ang pangangatawan. Mabilis ang kilos na hinataw niya ang mga ito gamit ang baston na gawa sa marmol. Napaigik sa sakit ang dalawa nang tamaan ito sa katawan, binti at braso. Sa nakita na natamo ng dalawang kasama ay nagkatinginan ang apat na lalaki at sabay-sabay na sumugod sa matanda. Hindi naman nag-aksaya ng oras si Sam Ryan at mabilis ang galaw ng katawan sa pag-ilag at sa pag-atake ng mga ito. Nagtataka ang apat dahil maliksi ang naging kilos ng matanda. Sinamantala naman ni Sam Ryan ang nakikitang pagtataka sa mukha ng mga ito, kaya mabilis niyang hinataw ng baston na hawak ang apat na lalaki. Sumuka ito ng dugo at napaluhod ang dalawa dahil sa ginawad na pagpalo rito. Ang dalawa namang natitirang lalaki ay walang malay dumumagsak sa lupa habang nakadilat ang mga mata. May bakas pa ng dugo sa labi ng mga ito at hindi na makakilos. Tumayo kayo diyan at huwag na ninyong pagtatangkaan ang buhay ng aking asawa. Dahil sa pangatlong beses na mag-cruise ang landas natin, papaslangin ko na kayong lahat. Sampit ng matanda at seryoso ang mukha nito na bakas dito na hindi siya nagbibiro. Pagkarinig ng 6 na lalaki sa sinabi ng matanda ay nagbabadali silang tumayo. Kahit hirap man sila dahil sa natanggap nilang pinsala ay pinilit nilang tumakbo.
dahil nakita nila na biglang lumiwanag ang basto nito na animoy isang matalim na bagay at kitang-kita nila na halos ang mukha ng matanda ay gusto na silang paslangin ng mga oras na iyon. Kaya nagkabunggo-bunggo ang mga ito sa pagtakbo upang makalayo lamang sa matandang hukluban. Nang masigurado na naigupunan ng matanda ang 6 na lalaki, ay pumihit siya para bumalik na sa kanyang bahay. Ngunit biglang nagulat siya nang biglang yakapin siya ni Annalie. Lumuluha ito habang nakasubsob ang mukha sa dibdib niya. Tila hinaplos ng malamig na kamay ang puso niya. Gumalaw ang kanang kamay niya at hinaplos ito sa likod. Ayun ang unang beses na nahawakan niya ito simula nang sila'y ikasal. Hindi niya rin alam kung bakit nga ba hindi siya nangahas na hawakan man lang ito. Kasal naman sila at maaari niyang gawin ang lahat dito. Ngunit mas pinili niyang dumistansya at titigan na lamang ito ng palihim. Hindi niya alam kung papaano sasabihin o ipapaliwanag dito ang kanyang lihim. Isang gabi, habang nagpapahinga si Sam Ryan sa labas ng bahay, ay nilapitan ito ni Annalie habang nasa duyan ito at pinagmamasdan ang bilog na buwan. Sam, hindi pa pala ako nagpapasalamat noong muli mo akong tinulungan sa mga pangas na lalaki na iyon. Patawarin mo sana ako kung hindi ako nagpaalam sa'yo na aalis. Hindi sana ako napahamak at hindi sana yun mauulit na mangyari. At biglang tumabi si Annalie sa kanya at kinausap siya nito. Kalimutan mo na iyon. Ang importante ay walang nangyaring masama sa iyo. Nakangiting tugon niya habang nililibot ang mukha sa asawa. Patawarin mo rin ako kung hindi ko maibigay ng buo ang pag-ibig ko sa'yo kahit na mag-asawa na tayo. Subalit ngayon ay ramdam ko na mahal kita. Hindi ako nagsisisi na nagpakasal ako sa'yo. Hayaan mo sana ako na makabawi sa mga pagkukulang ko upang mapatunayan na totoo ang sinasabi ko. Malumanay na pagkasabi ni Annalie sa matanda. Napatingin din siya sa bilog na buwan at muling ibinalik ang tingin sa asawa. Biglang ginawaran ng halik sa labi ni Sam Ryan ang asawa. Ilang sandali pa ay binuhat nito si Annalie at dinala nito sa kanyang kwarto at hindi makapaniwala ang dalaga dahil alam niyang mabigat siya. Ngunit para lamang siyang isang papel na binuhat ng matanda. Inilapag siya sa kama nito na gawa sa balahibo ng tupa kaya napahanga siya sa lambot ito. Biglang tumayo si Sam Ryan habang nagsasalita ito dahil alam niya sa kanyang sarili na mahal na talaga siya ng babaeng kaharap kasi natanggap na nito ang pagkatao niya bilang isang matandang hukluban. Annalie, sasabihin ko na sa iyo ang tunay na pagkatao ko. Hindi talaga ako matanda at hindi rin ako tunay na normal na tao dahil kalahating mortal at kalahating immortal ako. Kaya ipapakita ko na sa iyo ang tunay na anyo ko. Wika ni Sam Ryan na nakangiti at tumalikod na ito sa dalaga. At hinubad na nito ang kanyang maskara bilang isang matandang hukluban. Napaawang ang labi ni Annalie dahil ang boses ng matanda ay biglang nagbago at naging boses ng matipunong lalaki. Hindi siya makagalaw dahil sa pagkabigla at mas lalo siyang nagulat nang humarap na sa kanya si Sam Ryan na isa na itong gwapong lalaki at may matipunong pangangatawan. Ang mga mata nito ay naging kulay bughaw at may matutulis na tainga. Ang buhok nito ay biglang humaba na kulay gatas. Alam ni Annalie na isa itong engkanto, subalit wala siyang pakialam
dahil ang taong kaharap niya ay asawa na niya ngayon at ubod pa ito ng gwapo. Kahit sa panaginip niya ay hindi niya akalain na mapapangasawa pala niya ay higit pa sa mga artistang nakikita niya sa telebisyon. Lumipas ang ilang taon ay nagkaroon si Sam Ryan at si Annalyn ng anak at namuhay sila ng maligaya at masaya bilang mag-asawa. Subalit sa paningin ng mga tao, si Sam Ryan ay isang matandang hukluban na. Pero si Annalyn ay hindi nagsasawa mahalin ang totoong Sam Ryan bilang isang prinsipe ng mga elemento. Yumaman din ang pamilya ni Annalyn dahil sa tulong ni Sam Ryan at ang pamilya ni Don Cortez ay bigla na lang naglaho at hindi alam ng mga tao kung saan ito pumunta. Nagulat na lang ang mga tao sa baryo dahil ang titulo ng kanilang mga lupa ay nasa harapan na ng kanilang mga bahay. Kaya sobrang saya ng mga taga-Nayon dahil naibalik na sa kanila ang kanilang mga titulo ng lupa na kay tagal na nilang inaasam-asam na makuha sa aswang na si Don Cortez. Maraming pong salamat sa lahat na nakinig ng kwento namin ni Miss Shemer. At huwag po sana kayong magsawa na pakinggan ang mga kwento ng Patong Gala. Maraming salamat po mga kapatid. At God bless you all po sa lahat. Salamat.